Kung makikita nyo, different mechanism o ito, yung akto na gawa ng mga corrupt officials na ito para paikutin ng pera or corruption within the government system. Proponent system, ibig sabihin may mga pipirma yung proyekto. Mandatory fixed percentage commission is pagka napirmahan yung proyekto or bago mapirmahan, meron nang nakalaan na percentage or pondo na maibibigay either sa proponent, it's usually yung politiko or sa contractor or iba't iba pang corrupt officials doon sa isang proyekto. Tapos iba pa pala yung kickback paid in cash na literally withdraw, bigay, 'di ba? Withdraw, bigay. Kasi I doubt na dinedeposit sa bangko kasi sa sobrang laki nito maaamlak sila dito. So literally, totoo talaga na they are given cash, 'di ba? Rigged bidding in favored suppliers, correct? The same as doon sa mandatory fixed percentage commission. In-house contracting, interesting. Ano 'yan? In-house contracting. Okay. Ito Oversight interesting 'to guys, I just wanted to stress this out. May part pala that there are preparation on how they deal with a flood control issue. And then susunod na phase is authorization kung saan papasok na yung mga politiko dito. So sa preparation pa lang pala, meron na palang mga bagmen or middlemen. And then dito na papasok yung mga DPWH contractor. Matindi pala, no? So in short, sa umpisa, and as far as alam niyo kaya natutuwa din ako sa live reaction natin ano, kasi natututunan natin yung sabihin na nating komplikadong, ah, bagay sa politika. Ngayon paisa-isa, pakonti-konti naiintindihan natin yung flow of corruption. So in short, lumalagay pala that the corruption starts from the very start. Prepare pa lang yung mga proyekto, pine-prepare pa lang yung budget na andoon na. Usually it's the bagmen at saka yung mga DPWH contractor up to the part of authorization kung saan nagkakaroon na ng mga insertion and pasok na dito yung mga based politiko. na kung And then eto na, 'pag pumasok na yung execution at saka oversight, execution is 'pag ini-implement na yung mga proyekto, napapasok yung mga program tsaka unprogrammed funds. Dito na rin pumapasok yung iba't ibang sangay ng para i-execute or implement yung mga proyekto. And then oversight yung mga auditor. Interesting talaga. Monitoring oversight paper. Alam nyo guys, the commissioner ng COA, Lipana or Lipanan, I'm not sure about her name or his name. Nadawit siya eh. Kinasuhan siya because of this flood control issue. Kasi parang na-found out nila based on the case that they alleged that the commissioner did. Parang hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho and then ina-approve niya yung mga report about dito sa mga flood control project na di umano substandard or overfunded or underfunded. Grabe yung guys, so tingnan niyo 'to. Makikita dito sa PowerPoint yung mga salitang ginagamit. So, tingnan niyo yung flow. Mechanism, proponent system, mandatory fixed system, kickback, paid in cash, tapos speed rigging. Tapos may mga salita silang ginagamit na padulas, royalty, sahod, license renting. Tapos falsification, fabrication to cover for substandard and ghost project. Tapos reseta for other kickbacks of DPWH. Grabe so it Oo, dapat talaga matanggal yung allocables kasi sila lang naman ang gumawa niyan eh. 'Di ba remember, ang ginagamit pala nilang system is PBBM. Tapos parang yung mga detractors si PBBM or yung mga DDS supporters, parang ginamit nila yon as parang, okay, so PBBM system. So in short, yes, sa Pangulo kasi PBBM is PBBM. Makulay ang pag-iisip ng karamihan ng mga tao talaga. Itong Ombudsman Act of 1989, maganda siya kung babasahin mo. Ang problema lang usually sa batas ng Pilipinas, ang gaganda ng mga proposal ng mga politiko, ang ganda ng batas, the way it was uh, uh, put into law. Ang problema dyan is implementation. Kasi ang nangyayari sa atin, sa gobyerno natin, is that when in time of implementation, nauunahan ng korupsyon yung pag implement ng tama. Either
corrupt yung mismong opisyal na mag-i-implement nun or at to the point nakahanap ng loophole yung mga corrupt na opisyales para ma-circumvent nila at hindi sila at ma-avoid nila yung responsibility nila for accountability. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.